Treasure Hunting Weekend mga katiats. Kami ngayon ay papunta na naman. Meron tayong tutulungan na mga kaibigan sa treasure hunting. Ay meron silang hinukay at nakakita sila ng mga sign na maganda. Ito yung nakita nila sa 2 meters deep ay mayroong higanting footmark. Maganda siya kasi tinapyas malapad. At mayroong mga nakamarka. Ayan so right footmark siya. Di ba bihira lang kayo makakita ng tinapyas na bato na malapad, di ba, na malinis. Karamihan naman ng bato ay irregular talaga ang hugis niya. Hindi ganyan na flat. Kaya kung flat, mag-iisip ka na bakit flat ito? So ibig sabihin ay sadyang tinapyas para doon i-marka yung yung mga karakter na signs. Kasama ko pala ang Surigao Sun Jr. Kaya ito, linisin muna. Siyempre kapag nilinis nyo yan using brush at tubig, ay lilitaw yung mga signs dyan. Katulad yan, visible yung bilog. At mayroong maliit na arrow na arrowhead. Hindi yan arrowhead kapag ganyan na proportion. Yan ay symbol ng gold. Nagsasabi siya na may gold, may ginto. Yan ay kin, K-I-N, kin sa Japanese kanji. Meron ding manipis na heart sa bandang itaas. Ayun yun. Mayroong heart na manipis. At ito ay naka face down. Nakababa itong malapad na portion. So, ibig sabihin yan, treasure under yan. So, galing dyan, maghukay pa rin ng estimated 2 meters at hanapin yung kapares nito. Ngayon, meron tayong analysis dyan, graphic analysis sa dulo ng video. Ang pag-analyze niyan. Ito kasi ay dapat meron kasing face marker ito sa ibabaw. And then dapat meron ding nakitang heart-shaped rock. And then may makita rin na hand-shaped rock. Dapat makita yung tatlo, mukha, puso, kamay. And then kapag meron ganito, and then paghukay sa baba nito 2 meters deep, meron pa namang isa, makikita yung pares. Jackpot na yan kaagad. Lundag na kayo sa tuwa, mga katiats. Okay, so medyo malaki-laki ito na deposito kasi malaking paa. Kaya ito ang ating graphic analysis. Panoorin natin mga katiats para sa mga novice ito. Para sa mga bago pa lamang sa treasure hunting. So, lesson 101 na naman tayo about foot marker. Ito ay isang higanting foot marker, mga katiats, at right foot ito, right foot marker. Diba? At masasabi natin naman made siya dahil tinapyas. Ito, flat na flat to. Saan ba kayo makakita ng flat na bato sa ilalim ng lupa? Kasi ito yung nahukay nila sa nasa 2 meters o 1.5 meter ba yun. So meron nga siyang visible na marka mayroong heart shape dito, bilog, tsaka isang linya. Yan, maganda yan. Yung iba dito ay manipis na masyado. Okay, so maraming paraan ang foot marker Pero kapag nasa ilalim na yan ng lupa, ang foot marker ay treasure under na siya, ang kanyang kahulugan. Pero kapag nasa ibabaw ng lupa ang foot marker, so ibig sabihin, halimbawa ganito, ay to travel or to step forward kung saan nakaharap ang paa. At sa classical na niyan,
sa lumang, siyempre luma naman talaga ang mga analysis, di ba? Kasi ang mga symbol na yan ay luma. So karamihan ng treasure sa foot marker na nasa ibabaw ng lupa na malaking bato yan na may marka na footmark, karamihan yan ay to travel forward. Maglakad to walk forward, distance of 7 to 9 meters. Yan yung pinakauna niyan. So pagdating sa 7 and 9, test dig. Dalawang test dig or magkatabi lang yan eh. So magkatabing test dig or pwedeng isang test dig lang na malaki, 7 and 9 meters kung nasa ibabaw ng lupa. Pero kapag nasa ilalim ng lupa ang foot marker ay iba na ang kahulugan niya. Karamihan yan, ito ang talaga turo sa akin ng mga treasure hunter noon, sasabihin ko na sa inyo, mga katiats. Ang pagbaon ng Yamashita Treasures kapag sa akin ng pag-usapan ay pinapattern yan sa tao. Unang makikita ay face marker. Kakita kayo ng bato na may mata, may ilong, may bibig. Sa ibabaw yan, dito yan nakalagay. Pangalawa niyan ay makikita kayo ng hand or kamay marker, ganyan. Ganyan na bato. It's pwedeng left and right hand. Ngayon, pangatlo na makita nyo sa every level yan, every 2 meters ay makikita kayo na sign. Halimbawa dito, kamay. Ang kasunod sa kamay ay heart sign na bato. So kasunod yan ay heart. And then ang pang-apat yan yung foot marker. So foot marker na ang pang-apat. In every level yan ganito, 2 meters, 2 meters. In every 2 meters makita yung sign. So una, sa ibabaw ng lupa, face marker. Hukay ng 2 meters, makita yung hand shape na bato. And then, hukay na naman ng 2 meters. So nasa 6 meters na. Makita sa 6 meters ang heart shape na bato. Going under pa rin ang kahulugan yan. And then susunod sa heart ay paa. Magkasunod ang paa, it's either mauna ang left and right, basta magkasunod yan. Kapag nakita ang isang left foot marker, tulad dito, right ito, so hukay na naman ng 2 meters, makikita yung kaparis na ito right, so left sa example ito yung right. Ito yung mga bato na hugis paa. So katulad nitong ating dinidecode ngayon, ito yung right foot marker. So pwedeng maghukay pa ng 2 meters pababa. At kapag nakita ang kaparis niya na paa, so ibig sabihin, tinatapakan na ng paa ang item. So dito na yung item sa pangalawang paa. Pwedeng left yung mauna sa itaas, pwedeng right. Basta ang kasunod niya na hanapin ay another foot marker na bato. So magkasunod yung dalawa. So ang pangalawang paa, yun na yung talagang treasure under sa kanya. So pwedeng 1 meter o 2 meters pa rin sa pangalawang paa ang treasure box. So ito yung treasure box. So katulad dito sa nahukay nila katiats ay pwedeng maghukay pa ng 2 meters at kapag nakita ang kaparis nito, so ito yung right foot, ang hanapin dyan ay ang left foot marker na bato na hugis kaliwa na malaki kasing laki niya. Ayan, so merong marker dito na atin muna tingnan tong kahulugan nitong marker na ito. Make that sign kasi meron dito.
Ito, and then linya. So ito, kapag ganito, nakatagilid na kasi itong ano ba to. So ang meaning ng ganyan, lalo na kapag nasa gitna ang sa gitna yung ano, yung bilog. So ito atin dito tayo sa baba. So halimbawa ganito, sa gitna ang ano sa gitna ang bilog, and then linya, katulad dito. So ang kahulugan niya ay treasure under. So under pa rin sa bato na yan ang treasure. Meron ding bilog dot na dito nakalagay ang dot sa dulo ng linya. So ito naman ay pointer na ito. Ibig sabihin niya ay dito siya papunta. So ito'y walang arrow pero yan ay pointer. So ibig sabihin merong ganyan yan. Hindi lang pinapakita. So yan ang mga kahulugan yan. At kung sa baba naman ang bilog, hindi yan treasure under, nasa likod yan. Nasa likod ng bato kapag ganito ang marka sa bato. So ibig sabihin yan nasa likod ng item ng bato, hindi sa front. Baliktad kasi ang Hapon magsulat, hindi kagaya sa atin. At kung dito naman ang bilog sa kabilang dulo, so ganun pa rin, ang direksyon ay papunta dito sa kaliwa. Alright, so lecture 101 yan mga katiit sa mga bago pa lamang sa treasure hunting. Hindi ito sariling ano ko Ito'y hango sa parang mga dictionary na ng treasure hunting. Ay noon pa kapag wala akong magawa, binabasa ko talaga lahat ng libro. Merong 3 libro ang father ko na iniwan sa akin. Yung isa ay published by a British treasure hunter. Yung si Greek ang apelyido nun nakalimutan ko, Greek ang apelyido niya, na meron ngang lumalabas ngayon ng mga xerox sa mga libro na yon. Sa original na libro na yon, marami ang nag-xerox no na colored at binibenta nila. Pero kulang yon. Yung sa akin makapal, kumpleto. Kasi si ano pala, yung Greek author noon, si Chrysippus. Si Chrysippus ay ang autobiographer ng yung isang British treasure hunter na nakilala ng father ko na nag-iwan ng libro na makapal. Kaya marami tayong alam sa mga science na yan dahil meron nga tayong dictionary. Okay, so ito mga kababayan tingnan natin ang close up nito. Ito, tingnan nyo to, wala kayong makikita dyan pero kapag atin yan i-adjust ang light, i-adjust natin ang light, unti-unting lilitaw ang signs. Ayan di ba? Ayan ayan. So ano bang meron diyan? So ang meron diyan ay itong heart na ganyan siya. Ito malalim yan pero meron pang lupa kasi na ganyan at bilog. So ibig sabihin treasure under talaga sa paa. At ito ang right foot, nagaganyan siya right foot marker. So ayan, klarong-klaro mga kababayan right foot marker, tinapyas, malapad siya tinapyas siya. Yan ang karamihan ng mga stone map ay tatapyasin muna nila. Meron pa palang dito kin ito ibig sabihin ginto. Hindi yan arrow. Kapag maiksi lang na ganyan, hindi yan arrow, kundi ibig sabihin niya gold, merong gold. Pero kapag mahaba yan, ganyan, arrow na yan. Yan na yung arrow. Pero kapag maiksi, yan palagi ang tandaan, yan ay symbol ng gold. Tinanggal lang yung dito, nakaganyan yan
Tinanggal lang yung mga karakter na iba. Okay, so ito lang ang ating analysis. Ibig sabihin ay hanapin ang pangalawang paa. Kung ito'y right foot, ang hanapin ay ang pares niya na kaliwa na nakaganyan na itsura. At sa baba ng kaliwa na yan, tulad ng pinakita natin kanina sa diagram, so magkasunod ang dalawang paa. And din sa pangalawang paa ay nandun na sa baba niya ang treasure box na hinahanap. Kapag ganyan, nakumpleto ang vertical tunnel na nakita nyo. Una sa ibabaw, face marker. Pangalawa, after 2 meters ay kamay. And then pangatlo, after 2 meters na naman ay puso. And then paa, and then treasure. So mayroong 1, 2, 3, 4, 5 na sign na inyong makikita. Mga bato yan na hinugis. Ngayon, hindi lahat ng vertical tunnel ay ganyan. Pero karamihan yan talaga ang pattern nila. Pero hindi ito big deposit ha. Yan lamang ay tinatawag natin na medium. Pero hindi rin siya giveaway kasi ang giveaway nasa ibabaw nga lang. Ang giveaway ay nasa 3 to 4 meters lang eh. Ito hindi na eh kasi dito 2 meters na ito, 2 meters, so 4, 6, 8, 10. So 10 meters ito na lalim ang ganito. Kaya ano na siya, mas malaki siya sa giveaway. So pwedeng 4 hanggang 10 gold bars ang meron. Okay, so ako'y magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. God bless at ingat ang lahat.